Napadpad sila sa final boss room at nakita doon si Mike Tyson na behemoth. Minaliit siya ng dalawang maliit na familiars at agad na umatake ng asido at apoy, pero sila ang naitapon. Umatake din si Fel ng malakas nitong kalmat pero wala pa rin epekto. At nang ang behemoth ang umatake ay takbo agad ang bidang pagluluto lang ang alam. Pero bago tayo magpatuloy ay like mo na yan para matulungan mo rin tayong makapag-upload pa ng mga bagong anime recap. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, nagsimula ang series kay Fel na pinatay ang sangkatutak na mga tarantula spiders na nagtatago sa mga puno gamit ng kanyang kuryente. Nagtanong si Mac Oda kung anong gagawin sa mga ito. At sinagot ng Fenrir na kainin nila ang mga ito. Nagising naman si Soy na sinabing gusto sanang labanan ng mga spiders pero pinatay na lahat ni Fel. Nagreklamo ang malaking aso dahil mas baby daw ni Mac Oda ang slime kaysa sa kanya. Kaya sumagot ang tao na ipinagluluto nga siya araw-araw kaya nagka-idea ang Fenrir na magpaluto ng pagkain. Kaya naman inilabas ni Mac Oda ang mga ingredients na karne sa magic vault nito para magluto ng gyoza. Kaya naman pasimple ang excited na aso. Saka pa nag-order ng ingredients online si Mac Oda na agad nakuha kahit walang delivery express. Nag-slice siya ng cabbage at onion leaves. Saka hinaluan ng ginger at garlic at ng iba pang ingredients ang giniling na karne ng Orc General na pinatay nila dati. Saka minasa-masa ng bida ang karne saka din ihinalo ang mga na-chop-chop na gulay. Nang ayos na ay binalot na niya ang orc meat. Tumulong din si Soy na sinundan ng instruction ni Mac Oda kaya natapos na nila agad ang paggawa ng gyoza. Saka din agad na iniluto gamit ang sesame oil. At nang ayos na ay mayroon silang gyoza. Sige nga subukan mo nga rin kunin yung panabong na manok ng kapitbahay mo at gawin mong gyoza. Kaagad na kinain ni Fel ang gyoza at sarap na sarap ito. Maging si Soy ay inubos din agad ang pagkain saka pa sila humingi ng take 2. Nang ayos na ang dalawa ay kumain naman na si Mac Oda at uminom ng beer. Nang isang dragon na maliit na kulay red ang dumapo sa mukha niya. Kaya nagulat ang bida na napasigaw. Sinabi ni Fel na isa daw itong pixie dragon na rare. Napansin ni Mac Oda na sinusundan nito ang gyoza na kinakain niya kaya binigyan niya ito ng isa. Sarap naman ang dragon na napawaw. Saka inubos ang pagkain at humingi pa. Kaya ibinigay ni Mac Oda ang pagkain. Sinabi ni Fel na maliit ang mga pixie dragon pero delikado ang mga ito dahil may magic sila. Biglang tinalo ng dragon ang ulo ni Mac Oda at nag-ilaw na ikinatakot ng lalaki. Saka nagsalita ito na gusto pa ng pagkain. Nagtanong si Mac Oda kung sino ang nagsalita at sumagot si Fel na ginawa ng dragon na familiar ng bida. Kaya labis ang gulat ni Mac Oda dahil may dagdag papakainin na naman ito. Naging excited din si Soy at nagbatian sila ng pixie dragon. Hindi daw pumayag si Mac Oda pero sinabi ng dragon na masarap ang luto ng bida kaya gusto niya itong dikitan palagi. Tapos pareho pang bully sina Fel at ng dragon na sinabing mareklamo daw ang mga tao saka pa nag-appear. Kaya naisip ng bida na wala siyang control sa mga familiar. Nag-utos ang loko na pixie dragon na pangalanan siya ni Mac Oda. At dahil maliit na dragon ay pinangalanan ni Mac Oda na Dora ang dragon na napaiyak. Ayaw sana nito ang pangalan dahil pangbata daw ito. Pero tapos na dahil naibigay na ito ng bida at naging Dora ang pangalan niya. Nasabi ni Fel na muntik din siyang pangalanan ng Pucci pero buti na lang at hindi nangyari. Masaya naman daw si Soy sa kanyang pangalan saka naglaro sila ni Dora. Kaya masaya pa rin daw si Mac Oda kahit may bago siyang familiar na hindi niya inexpect. Nagpunta sila ng bayan at ipinaregister si Dora na kanyang alaga. Sinabi ng clerk na may request daw ang guildmaster nila. Saka pa nagpakilala ang dwarf na guildmaster doon na si Rodolfo. Sinabi ni Rodolfo na gusto niyang mag-explore si Mac Oda sa gubat para kumuha ng kailangan nilang ingredients para sa paggawa ng mga mamahalin na damit. Ayaw sana ng bida pero pinilit siya ng guildmaster dahil kapag wala silang magagamit ay babagsak ang ekonomiya ng bayan. Sinabi ni Dora na madali lang talunin ang mga mahina na spiders. Kaya nagtaka ang bida dahil weak ito para sa dragon at kay Fel. Inilabas bigla ni Mac Oda ang tarantula spiders na pinatay nila kanina. Kaya nagulat ang dwarf. Ginalit daw kasi ng mga ito si Fel kaya niya pinatay at ibinabalik na nila ito sa guildmaster. Masaya ang maskuladong dwarf na tinapak ang mahinang bida. Sinabi nitong magkakapera siya sa shell at sapot ng gagamba. Samantalang masarap ang karne nito sa loob na ikinamulagat ng mga familiars. Maging si Soy ay excited din itong tikman kaya pumayag na si Mac Oda na sinabing katayin ni Rodolfo ang mga spiders. Nagpunta sila ng bayan para bumili ng bagong damit ni Mac Oda. Maganda daw ang quality ng mga ito pero ang mahal ng presyo. Pero nag-sales talk ang nagbebenta na parang yung tagapagbenta sa mall na kada salita niya ay nabibighani kang maglabas ng pera. Kaya maraming nabili si Mac Oda. Pagbalik nila sa guild ay naayos na ang mga karne ng spider tarantula.
At natikman nito ng bida na parang nakakain daw ng karne ng crab. Sinabi ni Makoda na kakain sila ng crab. Saka din siya naghanda ng welcoming party para daw kay Dora-chan. Masaya naman ang dragon na ginawa ito ng bida para sa kanya. Sa kanila inumpisahan ang pagkain at sarap na sarap sina Fel, Dora at Soy. Naghanda pa ng inihaw na parte ng crab si Makoda na naamoy ng mga familiars na lumapit. Saka pa daw sinabi ni Dora na party niya ito kaya dapat magbigay ang bida. Binigyan niya ito ng tig-isa na piraso na kin-excite ng tatlo na walang kabusugan. Masaya daw si Dora na sinundan si Makoda. Kaya nalaman ng bida na sinundan pala siya nito bago pa sila nakarating sa lugar na iyon. Naligo si Makoda kasama ni Soy. Samantalang nasa labas naman ang dalawang hindi naliligo na yung laman pa rin ng tiyan ng alam. Bago matulog ang bida ay feeling niya na may nakalimutan. At totoo nga dahil nakalimutan niyang mag-offer sa mga diyosa na naghihintay ng pagkain. Kinabukasan ay ipinakita ni Makoda ang Earth Dragon kay Rodolfo na labis ang gulat dahil unang beses niyang makakita ng Earth Dragon. Ito yung mga kinakain ni Pickle sa mundo niya. Sinabi ni Rodolfo na may nag-iisang tao lang silang pwedeng makausap tungkol sa mga dragon. Pero nasa elf village ito na hindi nila ka-close. Kaya binigyan na lang ni Rodolfo ng recommendation letter ang bida. Samantala ay galit na galit ang mga diyosa sa kabilang mundo dahil walang binigay na pagkain sa kanila si Makoda. Pero may iba pang nanonood din sa kanila. Kaagad ding nakarating ng Dolan City ang mga bida. Excited si Fel na maayos na agad ang Earth Dragon at makain ng karne kaya mabilis ito sa pagpasok. Pero sa gate ay may pila ng papasok na parang kukuha ng ayuda kaya natagalan sila sa pagpasok. Natakot ang mga tao dahil sa kasama niyang mga halimaw na sinabi niyang familiars. Kaya napansin siya ng mga sundalo na nagtanong kung sino siya. Ipinakita niya ang recommendation ni Rodolfo para hindi mapugutan ng ulo. Lumapit bigla ang elf na si Elrond na ini-expect ang pagdating ng bida. Pero natulala siya nang makita ang dragon na si Dora. Pagdating nila sa office ni Elrond ay excited ang elf dahil kay Dora at isinusulat-sulat pa niya ang behavior nito. Unang beses daw siyang nakakita ng behave na pixie dragon. Nagbigay din siya ng tsaa kay Makoda at Dora pero inisnab daw siya ng dragon. Akala ni Elrond kung paparating pa lang ang Earth Dragon pero sinabi ng bida na hawak na niya ito. Kaya aalis na sana sila patungo sa shop nang masalubong nila si Uger na sinabing may meeting ang guild. Pero nagdiretso sila sa shop para makatay ang Earth Dragon. Kaso ay madaldal si Elrond. Nang inilabas ni Makoda ang dinosaur ay parang manyak sa science discovery si Elrond na sinukat-sukat pa ang dinosaur. Kaya naiinis si Fel na gusto na agad makatay ang karne at matikman na ito. Nagtanong si Elrond patungkol kay Dora. At sinabi ng bida na wala pa itong nakitang allergy sa dragon. Inakala ni Elrond na kumakain ng mga pixie dragon ng flower nectar na ipinagtaka niyang hindi ininom ni Dora kanina. Pero sinabi ni Dora kay Makoda na kumakain sila kahit ano pero paborito nila ang karne. At sinabi ito ng bida sa elf na nagtaka. Kaya ipinaliwanag ni Makoda na nakakausap niya ang dragon. Hindi makapaniwala si Elrond na sa tagal ng buhay niya ay ngayon lang nakakilala ng Dragon Whisperer. Marami pa sana itong tanong kay Makoda pero inawat na siya ng guildmaster na sinabing kahit para itong bata ay magaling itong butcher. Sinabi ni Fel na gusto nitong bilisan ni Elrond ang pagkatay para makakain na ng Earth Dragon meat. Kaya nalaman ng elf na iluluto pala ni Makoda ang karne kalaunan para kainin nila. At dahil first time at natututo ay gusto ding matikman ni Elrond ang karne ng T-Rex at nagmakaawa itong bigyan siya ng naluto. Lumapit si Fel at sinabing kapag matapos ng maayos ni Elrond ang pagkatay ay bibigyan niya ito ng kanyang portion. Kaya naman naluha sa saya ang elf na nagpasalamat. Dahil sa madaming tanong si Elrond patungkol sa paano nila natalo ang dinosaur ay nagutom na ang mga bida sa paghihintay. Kaya nagdesisyon ng bida na mag-order na lang ng pagkain sa magical nitong online store. Nais daw ni Fel na kumain ng karne. Pero sinabi ng bida na ang iluluto niya ay may halo na gulay. Saka nagluto ang bida ng pagkain na kina-excite lang ni Fel nang may makitang karne. Akala ni Fel kung hindi ito masarap. Pero nang tikman ng pagkain ay masarap pa rin. Syempre aso ka eh. Pati nga tae masarap. Kaya inubos-ubos ng mga familiar ang kanilang pagkain. Nang ayos na ang mga matako na familiar ay inilabas ni Makoda ang in-order nitong matamis pang dessert. Tinikman nito ni Soy at sinabing masarap. Kaya humingi din sina Dora at Fel na kinain ang imbes na pagkain sana ni Makoda. Kinabukasan ay pinuntahan nila ang shop para sa karne ng dinosaur. Pero hindi pa tapos ni Elrond dahil pinag-aralan pa nito ang T-Rex kagabi. Naghanda na siya para mangkatay. Saka inilabas ang mithril knife na gagamitin. Ngunit nabasag ang kutsilyo na ikinagulat nila dahil ito ang pinakamatigas na pang-butcher nila. Nabahala si Fel nang malaman na kapag walang blade na magagamit ay hindi siya makakakain ng karne. At nanghina ang na-frustrate na malaking lokong aso.
Sinabi ng Guildmaster na wala na silang Mithril Blade doon pero pwede magpunta ng dungeon ang mga bida at kumuha ng Mithril Ore para magawa nilang blade. Gusto naman itong gawin ni Fel para makuha na ang gusto na karne. Pero nakita ni Makoda na bagsak ang moral ni Elrond. Kaya pinigilan niya munang magpunta ng dungeon si Fel. Dahil kapag nalaman ng mga tao na siya ang legendary Fenrir ay hindi na sila malayang maglibot-libot at kumain ng gusto. Kaya nakinig ang familiar. Nagluto na lang ulit si Makoda ng orc meat with rice na ibinigay sa mga masayang kumain na familiars. Pero sa isip ni Makoda ay nagawa niyang maistorbo ang atensyon ng mga familiar para huwag muna silang magpunta ng dungeon. Sa mundo ng mga gods ay nahuli ng mga gods na lalaki ang mga babae na naghihintay ng offering ng na-blackmail nilang Makoda. Sa oras na iyon ay nagtanong si Makoda sa mga deity kung anong gagawin. At ang sumagot ay ang nagpakilalang gods ng Panday at God of War. Nagtanong si Makoda kung anong gagawin sa nasira na mithril knife ni Elrond. At sinabi ng god ng Panday na blessing lang niya ang kailangan. Pero kapalit nito ng mga pagkain na niluluto niya at ino-order sa online store niya. Sa kapatawa-tawa pa ang mga ito kaya kamot na lang si Boy. Bibigyan na sana ni Hephaestus ng pagpanday si Makoda pero mas maganda daw kung si Soy ang mabless niya. Sinabi naman ng God of War na kailangan din ng blessing niya kapag magpupunta sila ng dungeon. Naisip ni Makoda na sina Fel at Dora ang mabless nito. Kaya nabuff ang mga familiars ng bida. Kapalit ng mga pagkain at gamit na request ng mga gods. Mga fake gods ang mga ito dahil kailangan pa silang bigyan ng suhol. Ipinaalala pa ni Ninrir na huwag daw kakalimutan ni Makoda mag-offering palagi. Nakita nga ni Makoda na mayroon ng skill si Soy na magpanday. Tapos ipinaalala pa ni Fel yung itinago nilang mithril ore noong may pinatay silang mithril lizard. Hindi pala ito sinabi agad ni Fel dahil gusto nitong pumatay ng mga halimaw sa dungeon maliban sa makakuha ng mithril ore. Kaya kinuha ng bida ang ore at ibinigay kay Soy para gawing blade. Kinuha nga ito ng slime at pinenday. At paglabas ay isa na itong upgraded mithril blade. Nagpunta sila ng shop at nakitang malungkot si Elrond dahil walang matulis na blade para sa trabaho. Kaya ibinigay ni Makoda ang blade kay Ugur para magamit ng elf. Sinubukan nga ito ni Elrond at walang hirap na na-slice ang dino skin. Nagtanong siya kung saan ito nakuha ni Makoda at ipakilala daw siya sa Panday na gumawa nito. Ngunit sinabi ni Makoda na mag-concentrate na muna ito sa trabaho. Sinabi ni Elrond na kailangan daw niya ng 3 araw para matapos ang pagkatay at pag-aaral sa Earth Dragon na ayos lang naman sa bida. Pero sinabi ni Fel na may 3 araw pa silang hihintayin kaya magpunta sila ng dungeon para hindi maburyong. Ayaw sana ni Makoda dahil delikado daw at natatakot siya. Ngunit nagising si Soy na lumabas sa bag niya at sinabing nais din itong magpunta ng dungeon para pumatay ng monsters. Kaya pumayag na naman ang bida na favoritism. Sinabi ng clerk na pwede silang tumagal sa dungeon kahit pa 1 buwan. At kailangan nilang magbaon ng mas maraming pagkain at gamit. Hindi din daw ito na-conquer kaya hindi pa nila alam kung anong naroon sa pinakailalim. Dahil dito ay natakot ang bida na umatras muna. Nagreklamo ang mga familiar pero sinabi ng bida na kailangan nilang magbaon ng maraming pagkain. At dahil pagkain ang usapan ay sinamahan siya ng mga alaga sa palengke. Sinabi ng nagbibenta na tig-1 pirasong ginto ang 1 kilo ng monster meat. Naisip ng bida na mahal ito kaya ang mga sibuyas at carrots lang ang binili. May nakita din siyang malaking oven na naisip niyang kapag nabili ay makakapagluto ng mas maraming ulam. Pero natakot siya sa presyo na 800 gold coins ang halaga. Sinabi ni Fel na kung makukuha nila ito ay mas marami silang pagkain na bago. Kaya kinumbinsi ng 2 matakaw na bilhin ito ng bida at binili nga niya ito. Pag-uwi nila ay may nabili din silang malalaking kaldero. Nagluto ulit siya ng kanin at ulam para may pakain sa mga alaga. Bago sila kumain ay may ipinagawang special project ang bida kay Soy. Saka din sila kumain ng panggabi. Kinabukasan ay binalak niyang magluto ng pagkain nila sa dungeon. At tinulungan naman siya ng mga familiars na nagtali-tali ng karne. Saka paamoy-amoy ulit ang aso sa tabi niya. Hindi ito tumitigil sa pagdungaw ng uso kaya nalagyan ng ketchup ang mukha ng aso. Nang maluto na ang mga pagkain ay natatakam si Fel at muntik ng kainin ng 1 kaldero. Pero sinabi ng bida na baon nila iyon para sa dungeon. Dumating si Soy na ibinigay ang mithril sword na ipinagawa ng bida. Kaya masaya naman si Makoda na nagpasalamat at trinato pang baby si Soy. Kumatok si Ugur na sinabing tapos na ang pagkatay ni Elrond. Tapos sinabi ng boss na bilisan nitong kunin ang Earth Dragon dahil naiistorbo na si Elrond sa trabaho sa guild. Pagdating nila sa shop ay hawak-hawak ni Elrond ang dugo ng Earth Dragon. Saka nito ipinakita ang iba't ibang bagay mula sa katawan ng Earth Dragon. Nais bilhin ni Elrond ang ilang parte ng dragon. Kinuha nito ang 2 bote ng dragon blood, liver, at 1 ngipin. Sinabi ng bida na pumili pa ng gusto ang elf. Pero hindi na daw sapat ang pera ng guild.
Binayaran ni Elrond ang binili nito na nagkakahalaga ng mahigit 300 gold coins. Kaya habang tinatago ni Makoda ang iba pang gamit mula sa dinosaur ay naisip niyang mahal pala ito. Naiinis si Fel dahil wala daw makitang karne ng Earth Dragon. Sinabi nitong tigok daw ang mga nakikialam sa pagkain niya. Kaya tinawag siya ni Elrond para ipakita ang karne. Binuksan nito ang malaking freezer kung saan nakalagay ang karne. At mabilis nilang inilagay ito sa magic storage ni Makoda. Ipinaalala ni Elrond na gusto nitong matikman ang karne ng dinosaur. At dahil nagawa naman ng elf na maayos ang trabaho nito ay masaya daw ang bida na patitikman ito. Tinawag ng elf sina Makoda na sa bahay niya sila magluto. Tapos sinabayan pa siya ni Fel at Dora na gutom na daw. Kaya hinila nila si Makoda para umuwi habang tinitignan sila ng mga tao. Sa bahay ni Elrond ay inilabas ni Makoda ang malaking lutuan. Tapos tinalikuran ng maraming kwento na Elrond para magluto. Nilagyan niya ng flavoring at oil ang karne ng Earth Dragon at ipinasok na ito sa oven para maging lechon. Kaya excited ang lahat na naghintay. Inilabas ni Makoda ang malaking karne kalaunan. At perfect ang luto nito na roast dragon. Sinubukan niyang kumagat ng isa at para siyang nakuryente dahil sa sarap. Sarap na sarap ang mga kasama ni Makoda sa karne. Sinabi ni Fel na nagluluto siya ng Earth Dragon noon gamit ang fire magic pero next level daw ang lasa ng karne na niluto ng bida. Kaya kumain pa sila ng marami. Nagtanong si Makoda kung hindi ba cannibalism ang pagkain ni Dora ng kapwa nitong dragon. Pero hindi daw kapag mga malalaking dragon. Napansin din ni Makoda ang kumakain na Elrond na kasabay ng pag-iyak nito dahil sa sarap. Parang anime recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap. Samantala sa mundo ng mga fake gods ay nalaman ni Navahan at Hephaestus na walang armor blessing si Makoda. Kaya sinabi ng mga ito na kung biglang mamatay ang bida ay wala na yung mga offering na hinihintay nila. Dahil dito ay nagpanik ang mga ito na napamura. Pagdasal ni Makoda ay kinausap siya ni Hephaestus na sinabing bibigyan ng blessing ang bida. Kahit ayaw ng bida ay ibinigay pa rin ito ni Hephaestus kaya patawa-tawa ang mga ito dahil mas marami pa silang offering. Pagbalik ni Makoda sa guild ay naalala niya ang clerk mula sa ibang lugar na naroon dahil naging busy daw ang lugar na iyon. Wala ito paki kay Makoda. Pero nang makita nito si Fel ay na-inlove ito sa aso. Yaks! Nang papasok sila sa dungeon ay natatakot ang bida kaya mahigpit ang hawak nito kay Fel. Dahil pupunta naman sila sa mas malalim na dungeon ay pinasakay ni Fel si Makoda sa likod tapos ang bilis ng takbo nito na sinagasaan ang mga kawawang halimaw. Pero pagtalo ni Fel ay nakasalubong ng palaso ang bida pero buti na lang at mayroon siyang proteksyon. Nagreklamo ang bida at ipinaliwanag ni Fel na ang ilang dungeon ay buhay at talagang may mga trap ito na inilalagay para malinlang ang mga tao at mapatay ng halimaw. Saka din papatayin ng dungeon para ma-absorb ng dungeon. Muntik pa ulit ang bida pero malakas ang shield niya. Saka pamuntik na silang mahulog sa bigla na lang nagbukas na daanan subalit ginamit ni Fel ang skill. Ayos lang ang mga halimaw pero hindi ayos si Makoda. Pagdating nila sa 10th floor ay naamoy ni Fel na mahina pa ang mga kalaban doon. Parang tarantula spider daw ang boss doon na sinabi ni Dora na boring daw. Nakita sila ng ilang adventurers na nakarating na doon at muntik pang mapana si Fel kung hindi nagsalita si Makoda na sinabing alaga ang mga ito. Nagtanong ang bida kung bakit hindi ito buksan ng mga adventurers. Kaya ipinaliwanag nila ang rules na kapag nagsimula na ang laban sa loob ay hindi pwedeng makialam ang mga nasa labas dahil kapag nanalo ang adventurer na lumaban ay kanya ang reward. Nakapila daw ang mga ito sa pagpasok. Naghintay ang mga bida na naburyong. At pagkatapos ng sinusundan nilang grupo na makalabas ng boss room ay pumasok naman ang mga bida. Kalaunan lang ay nagpakita ang maraming mga tarantula na kinatili ng bida. Pero sa isang pagtapon lang ni Dora ng apoy ay tigok na kaagad ang mga ito. At mayroon naman silang nahulog na items na parang computer game daw. May lumabas pang mga orc na maskulado pero madali lang tinalo ng mga alaga. Nagpunta sila sa lugar na tinuturing ng mga adventurers na pantry dahil walang mga halimaw na naroon. Nang magpapahinga na sila ay tinawag siya ng mga dating adventurers na nakasama na dati ni Makoda. Masaya silang nagbatian at napansin ng mga ito ang dalawang bago niyang familiars. Ipinakilala ni Makoda ang pixie dragon nitong si Dora. Kaya natawa ang mga adventurers sa pangalan ng dragon na kinainis ni Dora. Ipinakilala din niya si Soy sa nakukyutan na babaeng adventurer. Ipinaalala ni Fel na oras na para kumain sila. Kaya sinabi ni Makoda sa mga adventurers na saluhan sila dahil marami naman silang baon na kinabahala ng madamet na aso. May inilabas na tinapay ang mga adventurers na pinaresan naman ng bida ng stew. At pagkakain nila nito ay sarap na sarap silang napa-orgasm. Nang malaman nilang wyvern meat ang karne na kinain nila ay humingi sila ng pasensya dahil expensive pala ito.
Pero sinabi at ipinakita ng bida na marami pa siyang ganun dahil na-hunting ito ni Fel at Soy noon. Nag-offer pa si Makoda at masaya ang mga kaharap na humingi pa. Samantalang yung mga katabi nilang ibang adventurer ay kumukulo ang tiyan. Pagkatapos nilang kumain ay naghanda na ang bawat grupo at nagpaalam. Saka din nagkahiwalay. Nagpatuloy ang mga bida sa pagsisid pa sa dungeon at marami silang napatay na halimaw kada floor. Pagdating nila ng 16th floor ay may naapakan si Fel na trap. Kaya may dumating na bolang bato na kinatakot ni Makoda. Pero gamit lang ang power ay na one strike ito ni Fel. Nakarating sila sa 20th floor. At doon ay may nakita si Soy na treasure chest sa loob ng isang kwarto. Excited naman si Makoda na pinuntahan para buksan ito. Ngunit agad siyang pinigilan ni Fel na sinabing tignan muna ito. Nakita ng bida ang warning na may poison gas ito. Kaya nanlumo si Makoda na nabigo. Sinabi ni Ninrir sa tenga niya na dahil marami na sa kanyang mga kasama ang nag-bless sa kanya ay hindi siya mamamatay sa poison gas. Kaya binuksan niya ang bowl at lumabas ang poison gas. Pero hindi siya namatay dahil kay Ninrir. Kaso ay nabigo siya dahil walang laman ang chest. Nagpunta sila sa next na bowl na nang tignan niya ay nagpapanggap na halimaw. Kaya inilabas niya ang mithril sword. At paglabas ng halimaw ay bakla niyang pinatay ang monster. Lumabas ang item box na agad kinuha ng bida at pagbukas nito ay may treasure. Pagbaba nila sa next floor ay nakita nilang gawa ito sa kagubatan. Kaya excited sina Fel at Dora. Naramdaman agad ni Fel ang mga kalaban na nasa ere. Mga B-rank mantes na kaagad ding kinuryente ni Fel kaya tigok ang mga ito. Nagreklamo sina Dora at Soy dahil gusto din nilang gamitin ang kanilang panglaban. Kaya sinabi ni Makoda na magsalitan sila kapag may kalaban. Kaya nang may next na monster ay si Dora ang pumatay nito. Nakita din nila yung mga butterfly na tumutusok sa puwet ng mga babae sa Insect Island. At si Soy ang pumuslang sa mga ito. Sinabi ni Fel na nararamdaman niyang malapit na sila sa pinaka-boss sa level na iyon. Kaya sinabi ni Makoda na tumigil muna sila at mag-recess para may lakas siya sa pakikipaglaban. At dahil pagkain ay oo agad ang sagot ni Fel. Kaya nag-online shop ulit ang bida at nagluto ng ipinakain sa mga alaga. Tapos hindi nakakakain ng husto si Makoda dahil sa matakon nitong mga alaga. Pero masaya pa rin siya dahil mas lumakas ang stats ng kanyang mga familiars. Tinignan naman nila ang stats ng bida. At napamura siyang nanlumo dahil walang nagbago sa stats niya. Naglalakad sila papalapit sa nararamdaman nilang big boss. Excited daw ang mga familiar samantalang natatakot ang bida. Lalo na nang makita nilang isang malaking ahas na nagbubuga ng lason ang naroon. Sinabi ni Fel na 3 ganun lang ang nakalaban niya. At mananalo siya basta hindi siya makagat o masakal ng ahas. Kaya excited daw si Dora dahil may kalaban silang malakas. Mabilis na umatake ang 3 sa nagbuga ng lason na ahas. Pero binugbog nila ang ahas na walang kalaban-laban at tigok agad. Kaya nakahinga naman agad si Makoda. Naghawak-hawak sila at inapakan ni Fel ang teleportation stone para makapunta sa next na dungeon. Nakita nilang teleportation stone para makaroon silang nakitang kuweba na kanilang sinilip. Pero mga higanteng kalaban ang naroon. Napagtanto nilang malalaki pala ang naroon kaya malawak ang kuweba. Saka agad na clear ang area. Pagdating nila sa malawak na grotto ay inilabas ng bida ang kanilang baon at ipinainit. Saka din sila kumain at 101 na naman ang 3 familiar. At si Dora ang unang sumuko dahil mas maliit siya. Nakarinig sila ng ingay dahil isang lalaking sugatan ang dinadala ng mga kasama nitong adventurers. Binuhusan nila ng potion ng sugatan pero naubos ang kanilang regular potion. Nakita nilang naroon si Makoda kaya humingi sila ng tulong. Agad namang inilabas ng bida ang kanyang special na potion. Isang buhos lang ng captain sa nasugatan ay naghilom agad ang sugat nito. Kaya napahanga ang mga adventurer at nagtaka kung paano nagkaroon ng ganon si Makoda. Naligtas naman na daw ang nasugatan pero tulog pa rin ito. Nagpakilala ang mga adventurers na Class A group na Tempest. Nagpasalamat sila dahil sa tulong ni Makoda. Kaya nagbayad ito ng 15 gold coins dahil sa special niyang healing potion. Pero dahil sobra ang ibinayad ng mga adventurers ay nagmabuting loob din si Makoda na magbigay ng mas mababang klase ng healing potion. Nagtanong ang bida kung anong nangyari. At sinabi ng captain na may nakalaban silang 3 Spriggan. Nag-explore na sila dati doon at hindi nila inasahan na nagbabago daw ang dungeon. Sinabi ni Fel na matulog na si Makoda dahil ligtas ito sa piling ni Fel na hindi daw kaya ng kahit ilang Spriggan. Kalaunan ay naghiwalay din sila. Pero pinakain pa pala ng bida ang mga tao bago nila ito iniwan. Nagpatuloy sila sa paglusong at nakita ng bida ang 3 parang malakas na mga kalaban. Pero inatake ito kaagad ni Fel, Soy, at Dora. At tigok agad ang kalaban. Saka din kinuha ng bida ang maraming gamit na naiwan. Sinabi ni Fel na dahil may proteksyon naman si Makoda ay hahayaan nila ito.
Kaya ipinabugbog nila ang takot na tao sa mga Spriggan pero hindi ito nasasaktan. Marami pa silang nakalaban na weird na monster. Pagdating nila sa 30th floor ay nagulat si Makoda dahil desert ang naroon. At mayroon pang araw sa langit na ipinagtaka nila. Kalaunan ay nasaktan ang bida at mga familiar dahil sa init ng araw. Na-dehydrate sila at parang natutunaw si Soy. May nakita silang lilim na kaagad nilang pinagtaguan. At may ginamit si Fel na pang-refresh sa kanilang katawan gamit ang mana nito. Pero napapagod na daw siya at kailangan nilang makaalis doon bago pa man siya manghina. Dahil sa narinig ay nag-order si Makoda ng Pocari Sweat at hoodie sa online store para ma-refresh sila nang hindi kailangan ng mana. Pinainom nito ang sarili at ang mga mas maliit na kasama saka din binigyan ng balde-balde si Fel. Hindi pa tapos ang bida dahil nag-order din siya ng ice cream. Masaya itong kinain ng mga familiar na unang pagkakataon makatikim nito. Pero nagreklamo si Makoda dahil mainit pa rin. Sa kanilang pagpapatuloy ay nakasalubong pa sila ng desert worm na pinatay ni Fel. Sa pagsapit ng gabi ay hindi sapat ang apoy na ginawa nila dahil sa lamig. Kaya nag-order ulit ang bida ng gamit online para magluto ng pagkain na magandang kainin sa malamig na panahon. Nagluto siya ng mami kaya nagsabaw ang mga bida at sarap na sarap ang kanilang ekspresyon ng pagkatapos humigop. Kinabukasan ay isa namang golem ang kanilang pinatay. Nakarating sila ng teleportation stone na hinawakan ni Fel. Kaya nahulog sila sa final floor kung saan naroon ang final boss na Behemoth. Excited ang dalawang maliit na umatake sa minaliit nilang Behemoth. Pero sila ang naihagis na nasaktan. Pero ayos pa rin ang mga ito. Sinabi ni Fel na napakatibay ng balat ng Behemoth pero hindi indestructible. Nang umatake ang Behemoth ay takot na nagtago sa gilid si Makoda samantalang nag-sidestep lang si Fel. Nakita nilang parang hindi nasasaktan ang kalaban. Pero sinabi ni Fel na tuloy lang sila sa pag-atake at huwag tumigil. Nilagyan ng asido ni Soy ang likod ng Behemoth. Saka din mabilis umatake si Fel ng kalmat nito. Sinabayan din ito ni Dora ng malaking matulis na snow at nasaktan ang likod ng Behemoth. Nagalit ito na nagpalabas ng fire breath na muntik ikinamatay ng bida kung wala si Fel na pamrotekta sa kanya gamit ang ice shield. Sinabi ni Fel na paliguan ni Soy ng asido ang halimaw. Kaya lumaki si Soy at nilagyan ng asido ang likod ng kalaban habang sinabayan naman siya ng ice power ni Dora. Pinaalis ni Fel ang mga kasama at ginamit ang kuryente at nakidlat ang Behemoth. Saka din natamba ang malaking Behemoth. Kaya nagsaya ang mga bida dahil sa tagumpay. Naging malaking espada ang Behemoth na kinuha ni Makoda. Medyo mabigat daw ito na isang klase ng magic sword na itinago ng bida. Nagutom daw ang mga familiar ng bida at dahil ligtas na ang dungeon na iyon ay doon na sila kakain. Kaya inilabas ulit ni Makoda ang mga instant food na pagkain na hotdog, corn dog at ilan pang easy to cook na pagkain. Iniluto ang mga ito sa mantika. At muling kumain ang mga bida hanggang mabusog sila ng mamantika.